Good morning, my dear brothers and sisters. Happy Gaudete Sunday po sa inyong lahat. No? Kindly greet to your seatmates. Happy Gaudete Sunday. No? May nakikisabay po sa aming mag-pink. Happy Gaudete Sunday po. Ang ating pong mga Eucharistic ministers ay naka-old rose din. The third candle from our Advent candle is now lit. We are halfway through our 4 weeks of preparation for Christmas. I hope all of us are preparing for Christmas not only with the decorations, but also preparing our hearts. Tomorrow, it's the start of, tomorrow evening, it's the start of our Misa de Aguinaldo. At kahit papano, harinawa po tayo din ay naglinis na po ng ating mga puso sa sakramento ng kumpisala para tanggapin na si Jesus sa araw ng Pasko. And once more, my dear brothers and sisters, we celebrate Gaudete Sunday all throughout this year of the Jubilee year, being pilgrims of hope. At harinawa po sa mga natitirang linggo o araw ng taon ng Hubileo, masasagot natin yung tanong na may inaasam pa rin ba ako? Niyakap ko ba muli ang pag-asa sa buhay na ito? Or have I been hoping still of good things for me? Since it is a fact that none of us hopes for something bad, we hope for beautiful things. I hope that next year, I'll be a better version of myself. Hopefully, next year, hindi na ako masungit. Hopefully, next year, makagraduate na ako. Hopefully, I hope and pray that I'll have a stable job. I can help my family. I can be of good friends to everyone. I hope that my relationship with the Lord will grow and be better. We hope for beautiful things. And when we witness beautiful things, it is but an expression or that would lead us to joy. Masaya tayong natutupad ang mga magagandang bagay. Marami po sa inyo dito magsasabing mamaya sa akin marahil, Father, I am very happy because this is my first time to be here at the Manila Cathedral. Father, I am very happy because my daughter, my child will be coming over this Christmas. I am happy, so on and so forth. We are happy for beautiful things. And my dear brothers and sisters, today's readings would point out beautiful things that happened. In our first reading in the book of the prophet Isaiah enumerated beautiful things for us. The desert and the parched land will exult. The steppe will rejoice and bloom. They will bloom with abundant flowers and rejoice with joyful song. Hindi mga ordinaryong bagay ang mga sinabi ni Isaías. Mga imposibleng mangyari ang mga bagay na ito. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa awa at pag-asa, nangyari ang mga magagandang bagay sa mga taong ito. In our gospel, we might be wondering, magpinsan kayo ni Jesus, pero bakit mo tatanungin, ikaw na ba yung hinihintay naming Kristo? We might say that there were at least a little distance from Jesus and John the Baptist. We don't know. But then, Jesus replied by saying once more beautiful things. Go and tell John and to hear and say what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. And shall we say another beautiful thing?
John knew that indeed this is Jesus. Nakilala niya na ikaw nga yung aming hinihintay. When we witness beautiful things, we rejoice. But my dear brothers and sisters, on the other side of the loop, we also experience beautiful things not always happening readily. May mga bagay na tinutupad pero hindi agad-agad. Madami po sa inyo dito ang mga nagdadasala sa samot-saring mga intensyon para sa inyong sarili, para sa ating kalusugan, para sa ating pamilya, para sa ating bayan na hindi agad-agad ibinibigay. And it's a valid question, Father, how can we see beautiful things? How can we rejoice over beautiful things if things are not always happening readily and for my time? Let us remember, and with all of this, what shall embrace witnessing beautiful things and joy, what shall embrace this too, is the gift of patience. Every beautiful thing takes time. Kahit si Juan Bautista, naghintay din sa pagdating ng kanyang pinsang si Jesus. Ang mahal na ina, nagkaroon din ng Adbyento. Sa mga susunod na araw na ito, maririnig natin si Zacarias, si Simeon, naghintay din sa pagdating ni Jesus. At kung sila naghintay, sila naging pasensyoso, bakit hindi tayo magiging pasensyoso? Kapag hindi tayo nagiging pasensyoso, umiinit ang ulo natin, nagmamadali tayo. We wish to see immediate things. Napaka-demanding natin. Gusto ko ngayon na. But Gaudete Sunday is teaching us, my dear friends, every beautiful thing takes time. At dahil hinintay, ibang-iba yung saya naman sa buhay na ito. Whenever seminarians or people, lay faithful like you would ask me, Father, what's your secret? When you embraced your vocation, now that you are a priest, ano po naging sikreto ninyo dahil naging pari na kayo? Maliban po sa awa ng Diyos, isa lang po ang naging totoo sa akin. Naging pasensyoso ako. First year ako. Hindi ko inisip na oordinahan na ako sa susunod na taon. Second year ako. Gagawin ko yung mga bagay na second year ako. Mag-aral, maglaro, maging mabuting seminarista, mabuting anak, so on and so forth. Baka nangyayari po kasi ngayon, may mga seminarista na first year pa lang, bumibili na ng mitra. Yung sinusuot ho ng obispo. No? Minsan ho, binibilan na yan marahil ng magulang ng kasulya. First year pa lang. Kinik out. Di masakit sa puso. Pasensya, hinay lang, hintay lang. Dadating ang mga bagay na iyan. Gusto ko pong biruin yung mga naghihintay dito ng magkakaroon ng nobyo o nobya. Baka sa loob ng wardrobe ninyo may gown na kayo. Pero paano kung kalooban po pa talaga ng Diyos na maging single kayo at paglingkuran ng Diyos sa inyong propesyon? Sakit sa puso ho nun. Pero sa lahat ng mga bagay na ito, patience. Hintay lang. Hinay lang. Dadating yang mga bagay na iyan. Because every beautiful thing takes time. And whenever such things would come to us, we know that joy
is so true for us. Iba ang saya kapag pinaghirapan, iba ang saya pag hinintay at pinagpasensyahan. Dahil alam nating totoo ito at pinagdasalan natin na ang mga bagay na ito. Ibang bagay din naman kapag pinagpapasensyahan na lang tayo o pinaghihintay na lamang tayo. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nakukulong. Hanggang ngayon, hearing pa rin ng hearing. Ano ho bang mangyayari dito sa mga bagay na ito? Hindi na ho kilos ng Diyos yan. Ang kilos ng Diyos, pinaghihintay tayo, pero may pagsasakatuparan. Patience leads to fulfillment. And every fulfillment are but beautiful things in this life. Let us continue to witness beautiful things, my dear brothers and sisters. And in the side of everything, patience is a must. For every beautiful thing takes time, and for every beautiful thing, we rejoice in the goodness God has blessed us with.